Agnes, ano ka ba naman? Ang tanda mo na, hindi mo pa nagagawa ng maayos ito. Sunog na naman ang sinaing mo, kailan ka ba matutoto? Ang mahal ng bigas ngayon, baka hindi mo alam kung paano makuba ang tiyo mo, kakatrabaho, para makabili lang ng bigas. Hindi na ako magtataka kung bakit ka iniwan ng asawa mo, ang sabi sa akin ng aking tiyahin na kapatid ng aking ina. Kung saan ako pansamantala na nakatira, ang totoo, hindi talaga ako marunong magluto, kahit magsaing lang, nasanay ako na si nanay at tatay ang palaging gumagawa sa bahay. Ano ka ba naman, Linda, ang aga-aga, ang ingay mo. Hayaan mo yan si Agnes, matutoto. Rin yan, sa umpisa talaga ganun, ang sabi ni Tiyo ang asawa ni Tia na palaging kumakampi sa akin. Kapag nagagalit si Tia sa akin, hayaan mo yan nay, mamaya ako ang bibili ng bigas, ang sabi naman ni Ernie. Ang anak ni Tia na panganay, may trabaho na rin kasi si Ernie, kaya lang panggabi ito, sabi sa call center daw pumapasok. Pasensya na po Tia. Nakalimutan ko kasi, nagwalis kasi ako sa labas ng bahay. Ang paliwanag ko kay Tia, sa madalas na pagtatanggol ng Tiyo sa akin, napalagay ang loob ko sa kanila at naging malapit ako. Sa sobrang lapit ko, iba na pala ang kanilang gusto. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! Ako si Agnes, dati akong may kinakasama, nag-aaral pa ako noon, kaya lang hindi ko na natapos. Dahil sumama na ako sa aking boyfriend na si Rico, gwapo si Rico at gustong gusto ko talaga. Kaya nang niligawan ako, hindi na ako nagpakipot, lagi akong nakabuntot sa kanya. Kahit anong okasyon, nagsiselos ako kapag may babae na nagpaparamdam sa kanya. Kaya lang nang minsan na inabot kami ng gabi sa bahay nila para maggawa ng projects. Sakto noon, wala rin ang kanyang mga magulang. Umalis na rin ang dalawa naming kaeskwela dahil gabi na at hinahanap na raw ng kanilang ina. Ako naman ay solong anak lang nina, tatay, kaya kung anong gusto ko, binibigay nila. Kaya nga hindi man lang ako marunong sa gawain bahay. Nang gabi nga na iyon, habang dalawa lang kami ni Rico, may nangyari sa amin. Simula noon, palagi na lang ganun at madalas hindi na kami pumapasok sa school. Doon lang kami sa bahay nila. Madalas din kasi nawala ang mga magulang ni Rico. Dahil may tindahan sila sa palengke, nagalit sa akin si tatay at umiiyak pa ito nang malaman na hindi na pala ako pumapasok. Lalo na nang malaman nila na buntis na ako. Nadismaya si nanay at tatay sa akin. Akala daw nila nag-aaral ako. Anak, hindi ka man lang ba nag-isip, hindi mo man lang pinahalagahan ang paghihirap ng tatay mo para pag-aralin ka? Ano na ba ang nangyayari sa'yo? Ang tanong sa akin ni nanay. Hindi ako makasagot dahil alam ko na kasalanan ko. Na-inlove ako masyado dahil first boyfriend ko si Rico. Akala ko tunay na pag-ibig na iyon. Sorry inay, sabay yakap ko kay nanay na alam ko na nagtatampo lang siya. Pero hindi siya nagagalit sa akin. Ikaw naman Rico, ang bata-bata pa ninyo. Para mag-asawa, paano ka makakatapos ng pag-aaral? Ang sabi naman ng mga magulang ni Rico, matapos na malaman ang nangyari sa amin, hindi na rin ako umuwi sa bahay. Buntis na kasi ako noon. Sabi ni Rico, magsama na lang kami doon sa kanila. Dahil may sarili naman siyang kwarto. Mama, magtutuloy pa rin naman ako sa pag-aaral. Si Agnes, pansamantala, dito muna siya. Pero after niya manganak, babalik din siya sa pag-aaral. Ang paliwanag ni Rico sa magulang niya. Ano pa ba magagawa namin, iha? Dito ka na lang tumira. Ang sabi pa ng mama ni Rico sa akin. Mababait naman ang magulang ni Rico. Wala naman akong masabi sa kanila. Sagot nila lahat ng gastusin ko. Kaya lang, pag umalis na sila, ako na lang mag-isa doon sa bahay nila. Pumapasok kasi si Rico. At yung kapatid niyang babae na grade 10 naman. Ayoko naman na bumalik sa bahay. Dahil galit si tatay sa akin, ang gusto nga ni nanay, doon ako.
pero ayaw ni tatay. Para matuto raw ako sa buhay. Napinili ko. Dahil wala naman akong alam sa mga gawain bahay, natutulog lang ako, manood ng movies at kung ano-ano pa. Nag-aaway din kami ni Rico, lalo na kapag gabi na siya umuwi. Sabi niya naglaro lang ng basketball. Ang gusto ko lambingin niya ako. Yakapin at pansinin naman, pero nagbago siya. Doon ko na naalala ang mga sabi ni nanay at tatay, ang hirap pala. Umiiyak ako mag-isa doon sa bahay ni Rico. Nabubugnot ako, hanggang sa isang umaga, nilagnat ako. Dinala nila ako sa hospital. Doon nila nalaman na wala na pala ang pinagbubuntis ko. Ang bata mo pa kasi para maging ina. Balik ka na lang sa aaral mo anak, sabi ni nanay sa akin. Pero parang natauhan na rin ako sa naging relasyon ko kay Rico. Nanay, pag-iisipan ko muna, magpapahinga muna ako. Sabi ko kay nanay, bumalik nga ako ng bahay. Pero hindi pa rin ako kinakausap ni tatay. Galit pa rin siya sa akin. Nagsorry ako kay tatay. Niyakap ko siya. Nangako ako na magbabago na. Naniniwala lang ako, kapag nakita na kita na nasa maayos na kalagayan, doon ako matutuwa sa iyo. Pero sa ngayon, sinira mo ng tiwala ko, ang pangarap ko para sa iyo. Sabi ni tatay sa akin, Agnes, hayaan mo na ang tatay mo. Masama talaga ng loob yan, sabi pa. Sa akin ni nanay, kaya naging challenge sa akin ang hamon ni tatay. Gusto niya maging maayos ang buhay ko, pero hindi raw siya magsusuporta sa akin. Bahala daw ako sa buhay ko, pero paano ako mag-aaral kung wala naman magbibigay ng pera sa akin? Kung gusto mo doon ka muna kinatsa mo sa Maynila, magbakasyon ka doon. Sabi ni nanay, sa narinig ko, natuwa ako. Gusto ko pa naman makarating ng Maynila. Sa isip ko doon na ako magpapatuloy ng kolehiyo, wala naman problema dito. Sige papuntahin mo dito, para naman makikila din niya ang mga pinsan niya dito. Sabi ni tiya kay nanay nang marinig ko na tumawag ito, pinsan ikaw na ba yan? Laking probinsya ka, pero ang ganda mo. Sabi sa akin ng pinsan ko na si Ernie, dalagang dalaga ka na? Sabi naman ni tiyo sa akin. Lahat sila ay masaya akong sinalubong sa pagdating ko. Maliban kay tiya na medyo masungit, malayo sa ugali ni nanay kahit kapatid niya ito. Mabait naman si tiya, kaya lang maingay ang bibig. Ilang taon ka na pala? Tanong ni Ernie sa akin, 21 na ako. Sagot ko naman, halos magkaedad lang pala tayo. Sabi naman ni Ernie, si tiyo naman ay inayos ang isang kwarto na bakante nila. Medyo luma na, pero nilinis naman at naging maayos. Kahit nakahoy ang mga dingding, doon na daw ang kwarto ko. Wala naman problema sa akin. Basta may higaan ako. Okay na sa akin. Sa unang gabi ko doon, hindi ako makatulog. Siguro naninibago ako. Naririnig ko kasi ang ingay sa labas ng mga tao. Isa pa pakiramdam ko parang may nakatingin sa akin. Pero wala naman akong makita na butas. Paggising ko kinabukasan, dahil hindi ako nakatulog agad, tanghali na ako nagising. Kumusta naman, maayos ba tulog mo? Tanong ni tiyo sa akin, okay naman po, kumain ka na lang dyan, tapos ligpitin mo na lang pagkatapos mo kumain. Tayong dalawa lang kasi dito. Ang dalawang pinsan mo, pumasok na, si tiya mo, pumasok din sa trabaho, sabi ni tiyo sa akin. Tiyo sabay na tayo kumain, sabi ko naman, kumain na ako, pero para may kasabay ka, kakain ulit ako. Sabi ni tiyo habang nakangiti, habang kumakain kami at nakaharap ako kay tiyo. Napansin ko, napanay ang tingin niya sa akin. Lalo sa bandang harap ko, mas lalo. Kasi lumaki ito dahil sa pagbubuntis ko nakaraang buwan. Nagtanong si tiyo sa akin kung ano daw ang ginagawa ko sa bahay namin. Doon ko nasabi sa kanya na wala dahil mag-isa lang akong anak. Sinanay lang lahat na gumawa ng gawain bahay. Dito lahat tayo ang gagawa, wala kasi tayong katulong. Kung meron kang hindi alam, magsabi ka lang sa akin. Sabi pa ni tiyo, doon pa lang napalagay na ako kay tiyo. Mabait pala talaga ito. Madalas nga, kaming dalawa lang ni tiyo sa bahay, kapag umalis na sina tiya at dalawang pinsan ko. Kaya mas madalas kami ni tiyo ang magkausap. May boyfriend ka na ba doon sa inyo? Tanong ni tiyo sa akin. Dati po meron, pero ngayon wala na. Bakit naman? Tanong muli ni tiyo. Matapos na mabuntis ako, parang walang sariling desisyon, nakaasa lang sa magulang.
sabi ko kay Tio. Na parang nagulat, nabuntis ka ng boyfriend mo. Asan na ang anak mo? Tanong muli ni Tio sa akin. Hindi po natuloy ang pagbubuntis, 3 buwan lang, nalaglag na, sabi ko kay Tio. Doon ko nalaman na wala palang alam sina Tio sa nangyari sa akin. Paano? Palayan, hindi ka na babalik doon sa boyfriend mo? Tanong muli ni Tio sa akin. Hindi na po, sagot ko na lang kay Tio, na parang interesado masyado sa buhay ko. Ate, may mga damit ako dito, hindi ko naman masyado ginamit. Bagay sa iyo ang mga ito, sabi ng pinsan ko na babae na kapatid ni Ernie. Pumasok nga ako sa kwarto niya. Marami nga siyang damit, binigyan niya ako, at sakto nga sa akin. Halos magkapareho lang kasi kami ng katawan, ayan ate. Ang ganda mo lalo, bagay sa'yo, sabi pa ng pinsan ko. Natuwa talaga ako. Sabi ni Girlie ang pinsan ko, mailalo raw akong sumeksi. Baka raw isang araw bigla na lang may manligaw sa akin dito. Hindi ko naman iniisip yun. Gusto ko lang talaga makalimot sa nangyari sa akin sa probinsya. Pero pansin ko talaga na palaging may nakatingin sa akin sa labas. Lalo kapag may bibilhin ako sa tindahan. Halos lahat ng lalaki doon, binabati ako, kahit hindi naman ako kilala. Nakikingiti na lang din ako sa kanila. Isa na doon sa madalas na nakikita ko sa may tindahan ay si Greg. Nakipagkilala talaga siya sa akin. Ang ganda ko raw kasi. Sabi naman niya, puro pambobola kayo. Sabi ko na lang sa sarili. Tulad din ng sabi ng pinsan ko na si Girlie, na huwag akong maniniwala sa mga tambay dyan sa labas. Wala raw akong makukuha na maayos na lalaki dyan sa mga tambay. Kaya nga raw, hindi siya lumalabas ng bahay kapag wala naman gagawin. Ang bahay kasi ni Natya nasa tabi ng kalsada, hindi siya subdivision, dikit-dikit ang bahay, pero maayos naman. Hindi katulad sa ibang lugar na nakita ko na barong-barong ang mga tirahan, pero marami din tao sa kalsada. Madalas maraming lalaki ang nakatambay doon sa may tindahan. Makalipas lang ng 1 buwan, nababagot naman ako, palibhasa wala akong ginawa. Namimiss ko si nanay, at isa pa na hindi ko maitatanggi na namimiss ko si Rico. Namimiss ko ang mga dati naming ginagawa, kaya nga kapag natutulog ako, halos 4 na unan ang yakap ko sa gabi. Minsan nag-iisip ako na sana kasama ko si Rico dito sa kwarto, pero kapag naalala ko naman ang ginawa niyang pagbaliwala sa akin, naiinis naman ako, kaya itinutulog ko na lang. Isang gabi na hindi ako makatulog, lumabas ako ng kwarto, mga 1:00 na yata ng madaling araw. Pumunta ako ng kusina para kumuha ng tubig, pero may narinig ako na usapan. Alam ko na si Tia at Tio iyon, katabi kasi nila ang kusina ng kwarto nila. Ano ka ba naman, hindi ka pa nagsawa, matanda na tayo, saka maaga pa ang pasok ko bukas. Mabuti ka dito ka lang sa bahay, dahil hindi ko masyado marinig. Lumapit ako sa may pinto. Doon ko naintindihan ang usapan niya. Parang ayaw na yata ni Tia, dahil matanda na siya. Yun ang naririnig ko. Pero malay ko ba kung ano ang pinag-uusapan nila? Bumalik na lang ako sa aking higaan. Agnes, ikaw muna ang bahala dito. Magluto ka ng ulam mamayang gabi. Aalis kasi ako. May company outing kami. Sabi ni Tia na bilin sa akin. Sige po Tia, sabi ko na lang. Dahil hindi nga ako marunong magluto, nagtanong ako kay Tio kung ano ang gusto nila. Kahit na hindi ko talaga alam kung anong lulutuin, para naman may alam ka talaga. Pinsan, hayaan mo kay tatayan, pagluluto. Dito ka na lang, manood tayo ng movies. Alok sa akin ni Ernie, kaya umupo ako malapit sa kanya. At nanood nga kami. Pinsan, ikaw papayag ka ba na ganun? Tanong ni Ernie sa akin. Nanonood kasi kami ng love story. Magkamag-anak kasi ang dalawa na nag-iibigan. Kaya tutol ang mga magulang nila, kaya nagtanong sa akin si Ernie. Kung katulad mo na pinsan ko na gwapo, bakit hindi ako papayag? Pabiro ko na sabi sa pinsan ko, ikaw talaga, may tinatago ka rin na kapilyahan, sabi ni Ernie. Nakitawa na rin ako sa kanya. Ganun kasi kami mag-usap, kahit below the belt ay sinabi niya sa akin at ako rin sa kanya. Palibhasa halos magkaedad lang kami. Kaya siguro halos pareho kami ng gusto. Tatay, magiinom ka na naman, wala si nanay, mamaya alagain ka pa namin.
sabi naman ni Ernie sa kanyang ama. Na si Tio, nakita kasi namin na may hawak na isang bote ng alak, kaya nga ako mag-iinom, dahil wala ang nanay ninyo, para walang aawat, kaya huwag ka nang makialam sa akin. Ako nga, wala akong pakialam sa pinapanood mo. Sagot ni Tio, habang nakatawa, na alam naman namin na pabiro, bakit ikaw lang, ilagay mo na dito sa lamesa yan, sakto wala akong pasok bukas, sabi ni Ernie, kaya ang ginawa ni Tio, dinala niya ang alak doon sa harapan namin. Nag-inom na lang ang mag-ama, si Girlie pala, tay, hindi rin uwi ngayon, nagsabi sa akin kanina, sabihin ko raw sa inyo, bakit daw? Tanong ni Tio, may event daw sa school nila bukas, kaya maaga sila, doon na daw matutulog sa kaklase, sagot ni Ernie. Tayo lang pala dito, sandali isasara ko na ang gate sa labas, wala na pala tayong hihintayin, sabi ni Tio. Tay, bago mo isara, bili ka muna ng isa pang bote, dagdag natin dito, kulang ito, sabi ni Ernie sa tatay niya. Tinawag mo pa akong tatay, tapos utusan mo lang pala ako, bakit kaya hindi na lang ikaw ang bumili, saka diba sweldo mo kahapon? Sabi naman ni Tio kay Ernie, na parang inaasar pa, ako na nga lang ang bibili, sabi ni Ernie, sama ka Agnes. Bili tayo, alok naman sa akin ito, sumama nga ako sa tindahan sa labas para bumili, Ernie. Kaya pala hindi ka na naglalalabas, kaya pala may babae ka nang ibinabahay, sabi ng isang lalaki na tambay sa may tindahan, mga siraulo. Pinsan ko ito si Agnes. Galing probinsya, nagbabakasyon lang dito, ang dumi ng utak ninyo. Sagot naman ni Ernie, pakilala mo na lang pala sa amin, sabi naman ng isang panglalaki, na tropa pala ni Ernie. Huwag na, dalaga pa ito, sisirain nyo lang ang buhay, saka pinsan ko ito, ako muna ang suyuin inyo, sabi pa ni Ernie. Sabay hawak sa kamay ko, at alis namin sa tindahan, naalala ko tuloy ng bago lang kami ni Rico noon. Hawak niya ako sa kamay at laging nakaprotekta sa akin. Naisip ko tuloy, naalaga talaga ako ng pinsan ko. Bumalik nga kami. Dala ang 3 pang bote ng alak at mga ibang pagkain. Nakangiti si Tio nang makita si Ernie na maraming dala. Anak talaga kita. Alam na alam mo ang gusto ko, sabi ni Tio sa anak. Sabay na kinuha ang bote. Samantalahin mo na ngayon. Habang wala si nanay, sabi naman ni Ernie, pinsan gusto mo, isa lang, alok ni Ernie sa akin. Ayoko, hindi ako umiinom ng alak. Sagot ko naman, hindi ka umiinom ng alak, doon sa probinsya. Andito ka sa Maynila, iba rito. Sige na, nakangiti pa nitong sabi sa akin. Kaya ang isang tagay ay hindi ko na namalayan na parami na. Nahihilo na ako, habang nanonood ng movies, dala ng nainom ko, naging emosyonal na ako. Umiyak ako at ikinuwento ko sa mag-ama ang karanasan ko sa probinsya, si Tio. Nakatingin lang sa akin dahil alam na niya, pero si Ernie parang nagulat sa mga sinabi ko, parang hindi siya maniwala sa akin dahil doon, paminsan-minsan napapayakap ako sa pinsan ko at punas ng luha sa kanyang damit. Isa pa kami sa iniiyak ko, ang pagbaliwala sa akin ni tatay, parang itinakwil ako. Dahil sa ginawa ko, kaya nga hindi siya tumuto nang umalis ako para pumunta sa Maynila. Sabi ko pa, hayaan mo pinsan, makaka-recover ka din. Makakalimutan mo lahat yan, sabi ni Ernie sa akin, tama yan, Agnes. At kung namimiss mo sila, tulad ng sabi mo, nandito kami para pumawi ng pagmiss mo sa kanila, sabi pa ni Tio. 11:00 ng gabi, nang matapos na kami, pumasok na ako sa kwarto ko. Si Ernie nakita ko na nagliligpit ng mga ginamit namin. Si Tio naman nakita ko na tulog na doon sa pinagkakaupuan niya. Matapos ko magpalit ng damit pantulog. Sinara ko na ang pinto ng kwarto ko at nahiga na dahil inaantok na ako. Pero maya-maya, Agnes, pinsan, narinig ko na parang may tumatawag sa akin. Kaya tumayo ako at binuksan ang pinto. Bakit Ernie? Tanong ko naman nang makita ko si Ernie sa may pintuan, hindi pa ako antok. Kwentuhan muna tayo, sabi ni Ernie na agad pumasok sa loob at naupo doon sa higaan ko. Antok na ako. Bukas na lang, sabi ko naman, pero maya-maya, lumapit si Ernie sa akin, pinsan, ang ganda mo talaga. Sabi nito sa akin, napatingin ako sa kanya,
lasing ka lang, sige na, itulog mo yan, sabi ko pa. Sabay na binigyan ko ng unan, pero iba ang ginawa ni Ernie. Nang gabi nga na iyon, pareho kaming nakalimot ng pinsan ko. Magdamag kaming nag-isa doon sa kwarto ko. Umaga na nang magising kami pareho at pareho, halos kaming natauhan bigla. Agad lumabas ng kwarto si Ernie. Ako naman ay tumayo na rin at nag-alala na baka nakita kami ni Tio. Buong maghapon lang ako natulog noon, si Ernie ganun din dahil walang pasok sa trabaho. Kinakatok nga ni Tio ang kwarto ko para kumain. Sabi ko na lang mamaya na, masakit kasi ang ulo ko. Isa pa nahihiya ako sa nangyari. Ano lang ang sasabihin ni Tia kapag nalaman niya iyon. Pag-iisip ko pa, pero lumipas ang mga araw, wala naman nakaalam, at naging madalas na mangyari iyon sa pinsan ko, lalo kapag kami lang sa bahay, o kaya tulog si Tio. Dumalang lang iyon nang maging panggabi na ang pasok ni Ernie. Sa umaga kasi nandoon ang kapatid niya at si Tio. Si Greg naman nakipagkabigan sa akin. Nagchat-chat kami minsan. Doon ko nalaman na may maayos na trabaho na rin si Greg. Akala ko tambay lang siya doon. Nag-alok din siya na sasamahan ako doon sa school na dating pinasukan niya para doon ako mag-aral. Nabanggit ko kasi kay Greg na hindi pa ako graduate, kaya lang nag-iisip naman ako, paano ako makakaalis dito kina Tia? Isa pa, paano si Ernie? Wala kaming relasyon, pero pakiramdam ko, mahal ko na siya, mahal ko na ang pinsan ko. Lalo na sa madalas na ginagawa naming, nagugustuhan ko talaga. Agnes, magtapat ka nga sa akin. Gusto ko sabihin mo ang totoo. Sabi ni Tio nang minsan na kaming dalawa nang sa bahay. Anong ibig ninyong sabihin, Tio? Tanong ko naman, napapansin ko, masyado kang malapit kay Ernie. Saka si Ernie, nakikita ko na galing dyan sa kwarto mo. Ano bang nangyayari? Tanong ni Tio. Pero hindi ako sumagot, nag-iisip ako kung ano ang sasabihin ko kay Tio. Agnes, sa sunod na buwan, babalik ka na sa probinsya. Gusto mo mag-aral dito? Sabi ni Tio. Doon ko naalala si Greg. Mas gusto ko talaga magpatuloy sa pag-aaral dito. Pero naiisip ko paano. Lalo sa mga tanong ni Tio. Agnes, kahit hindi mo sabihin ang totoo, alam ko ang totoo sa inyo ng anak ko. Sabi ni Tio, sabay na patingin ako sa kanya. Tio, gusto ko dito. Ayoko muna umuwi sa amin, sa kagalgatay sa akin. Gusto ko pagbalik ko doon, maayos na ako. Sabi ko kay Tio, pwede naman yan, Agnes, matutulungan kita. Sasabihin ko sa tiya mo na dito ka na lang muna, sabi ni Tio. Natuwa naman ako at saglit na nawala sa isip ko ang tanong ni Tio tungkol sa kanyang anak na si Ernie. Napayakap ako sa tuwa kay Tio. Pero Agnes, may kondisyon ako. Alam ko ang tungkol sa inyo ni Ernie. Pwede naman na isekreto natin yon. Basta may sekreto rin tayo. Sabi ni Tio sa akin. Sabay bulong sa akin kung ano iyon. Sa kagustuhan ko na tumira kina Tia at dito mag-aral dahil susuportahan ako ni Tio at binibigyan naman ako ni Ernie ng pera kapag sweldo niya. Pumayag ako sa gusto ni Tio. Kaya sa hapon si pinsan, sa gabi si Tio. Naging ganun ang usapan namin. Alam ko na hindi alam ni Ernie ang ginagawa ng kanyang ama. Kaya patuloy lang silang dalawa. Nakag-aral nga ako. Nakapasok ako sa school sa tulong ni Greg. Sabay na nanligaw din ito sa akin. 1 taon ang nakalipas, doon ko na pag-isip-isip na, mali ang aking ginagawa, dahil sa kagustuhan ko na makatapos, sa kagusto ko na ipakita kay tatay na kahit hindi niya ako suportahan, makakapatapos ako. Kaya tiniis ko na lang ang ganun sitwasyon ko, saka enjoy naman kahit paano, lalo na kapag nagbibigay ng allowance sa akin si Tio at si Ernie. Natapos ko nga at nakagraduate ako. Isa si nanay sa tuwang-tuwa sa akin na malaman ito. Si Henry naman ay umalis na. Doon sa bahay nila, dahil nalipat sa malayong lugar ang trabaho, si Tio na lang ang madalas nagbibigay ng ayuda sa akin. Tapos ka na Agnes, pwede ka na bumalik sa inyo at ipakita mo kay tatay mo na nagbago ka na, sabi ni Tia sa akin. After ko matapos, bumalik nga ako sa probinsya namin kasama ko si Greg na. Pinakilala ko siya kina nanay at tatay. Natuwa si nanay, pero si tatay iyak ng iyak. Masama rin daw sa loob niya na baliwalain ako. Noon pa raw gustong-gusto niyang akong pabalikan sa bahay.
Pero nang malaman daw na nag-aaral ako, hinayaan na lang nila. Hindi lang alam nila kung anong sakripisyo ko doon sa bahay ni Natia. Para makatapos ako, wala na lang akong binanggit na kahit ano. Sa ngayon ay may 2 anak na kami ni Greg. Dito kami nanirahan sa probinsya. Nagtayo si Greg ng maliit na negosyo, gamit ang kanyang talento bilang computer engineer. Ako naman ay nasa government employee sa aming munisipyo. Pinagtapat ko kay Greg ang nakaraan ko sa probinsya. Tinanggap niya ako at minahal. Higit sa lahat, pinakasalan, pero hindi ko sinabi ang tungkol doon kina Tio at Ernie. At kahit kailan wala na akong balak bumalik pa doon sa bahay ni Natia.